Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Juanito Jr. Velo Chase, Lodi Domingo Duaso, Lodi Janine Gramaldo, Lodi Rafi Elias, Lodi Robert Balaila, Lodi Janquil Baviera, Lodi Nob Channels, Lodi Marlon Ogon, Lodi Prince Princess. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-50 kabanata, sa pagpapatuloy. Bilog ang buwan at tanaw mula rito ang buong bayan, naliligo sa malamlam na liwanag ng gabi at tahimik na yakap ng dilim. Habang naglalakad sila sa kakahuyan, sinabi ni Guangtou sa kanya na masarap ang alak, sabay bahagyang ngiti na tila may halong alaala at pagyayabang sa kanyang tinig. Nakangiting tumugon ang ating bida sa kanya, oo. At pagkatapos ay mariin na tumingin. At naalala ang nangyari, na masaya ang kanilang mga pag-uusap. Na napasabi pa siya sa isip habang naalala ito na hindi ko alam na kaya pa palang ngumiti ng ganoon ni Baekpyo. Dagdag pa niya na sa tingin ko ay hindi ko siya kailanman nakitang ngumiti noong siya pa ang pinuno ng Ferocious Tiger Group. Sinabi naman sa kanya ni Guangtou na mukhang naiintindihan ko na kung bakit gusto mo ang may-ari. Nagulat naman siya sa kanyang narinig. At napatingin siya dito at napatanong na ano, mukha ba akong may gusto sa kanya? At sinabi niya sa isip na hindi maari. Ipinakilala ko lang sila, uminom ng mabilis, at bumalik na. Wala akong ipinakitang anumang emosyonal na reaksyon kay Baekpyo. Tumingin sa kanya si Guangtou at sinabi na oo. Sumagot sa kanya ang ating bida na bakit mo naisip yun. Masayang sumagot sa kanya si Guangtou na hindi siya mukhang tipikal na may-ari ng tavern. Mahirap ipaliwanag. Dagdag pa niya habang naiisip si Baekpyo na basta, ang sarap lang sa pakiramdam na kasama siya. Iba siya sa ibang mga may-ari ng tavern na nakita ko na. Napatingin ang gating bida sa kanya na bahagyang napalaki ng mata ng tahimik. Biglang napababa ng ulo na malungkot na sinabi na ang taong yon ay ang dating pinuno ng Ferocious Tiger Group ng Merem Alliance. Nagulat naman si Guangtou sa kanyang narinig na agad na napatingin sa kanya. At nanginginig ang boses na napasabi na ano, ang pinuno ng Ferocious Tiger Group. Sinabi naman niya na naiisip ito na siya ang ulo ng grupong nagpoprotekta sa pinuno ng alyansa. At nakapikit pa niyang sinabi na nalaman ko lang. Nang hindi sinasadya na nasa panganib ang pamilya niya kaya tinulungan ko sila. Palihim, syempre, natahimik naman na napatingin sa kanya. May lungkot sa mukha ng ating bida at sinabi sa isip na sinabi ko ito sa kanya. Dahil ayaw kong lokohin si Guangtou. Ayaw kong lokohin ang mga taong nagtitiwala sa akin sa buhay na ito. Habang nakatalikod sila sinabi naman ni Guangtou sa kanya na dapat mong ipaalam sa taong yon. Seryosong napalingon naman sa kanya ng tahimik ang ating bida. Napalaki ng mata si Guangtou at sinabi pa niya sa kanya na natinulungan at iniligtas mo ang pamilya niya. Lumingon sa kanya ang ating bida na bakit naman. Muling sinabi sa kanya ni Guangtou na bakit hindi. Dagdag pa niya na dapat may pagkakataon siyang magpasalamat sa iyo. Napangiti naman ang ating bida ng tahimik, isang ngiting banayad at halos hindi mapansin, habang nakatingin sa kanya si Guangtou na may halong pagtataka at pag-usisa. At sinabi pa ng ating bida sa kanya na kolektor ba ako ng utang na loob o ano? Sumagot naman sa kanya si Guangtou na kung wala kang sasabihin, hindi niya malalaman. Paano niya malalaman ang isang bagay na hindi niya nakita? Dagdag pa niya na alam kong ayaw mong nagmamayabang sa mga nagawa mo, pero hindi ganyan gumagalaw ang mundo. Kung hindi ka magsasalita, talagang hindi nila malalaman. Na makikita ang mukha ng ating bida na bahagyang napatingin sa ibaba habang masaya. At pagkatapos, sinabi niya na mas astig kung sasabihin mo ito sa kanya balang araw kaysa ako ang gagawa noon para sa iyo. Napangiwi naman ang mukha si Guangtou sa kanyang narinig. Napahinga ito at ibinaba ang ulong sinabi na alam kong may dahilan kung bakit mo ako sinama doon. Tumawa lang ng malakas ang ating bida. Napalingon naman siya nang sabihin ni Guangtou na young master. Nakababa ang ulo niya na sinabi pa sa kanya na pakiusap, sabihin mo sa kanya ang lahat. Sabihin mo sa kanya na gusto mo siyang sumama sa iyo. Nagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig na napalaki ng mata. Na may pagtataka. Sinabi pa ni Guangtou sa kanya habang naiisip ito na nakita ko ang paraan ng pagtingin mo sa kanya kanina. Dagdag pa niya na noon ko lang nakita na tumingin ka sa isang tao nang may ganoong init.
Napasabi naman ng ating bida na higit pa ba noong tumingin ako sa iyo? Nagulantang naman si Guangtou sa kanyang narinig buhat sa kanya. At naglakad ng nakapikit at sinabi na hindi ko alam. Hindi ko yan mahuhusgahan ng patas. Napatawa naman ang ating bida. Tumingin siya kay Guangtou habang sinasabi niya sa isip na siguradong mahirap yung sabihin para kay Guangtou. Dagdag pa niya habang nakatingin dito na alam niya siguro na ang pagkakaroon ni Baekpyo sa panig namin ay maaaring magpababa sa posisyon niya. Kailangan din niyang makihati sa atensyon at pagmamahal na nararapat para sa kanya. Makikita ang mukha ni Guangtou na sinabi pa sa isip ng ating bida na pero sa kabila noon, sinabi pa rin ito sa akin ni Guangtou. Para sa ikabubuti ko, nakangiti ang ating bida na sinabi niya na sige, pag-iisipan ko. Nakatalikod na sumagot si Guangtou na pakiusap lang. Kailangan mo itong gawin, at masayang napatingin naman sa langit ang ating bida. Na sinabi niya sa isip na kung si Galzariang ito, ginawa ko na siyang akin nang walang pag-aalinlangan noong tamang oras na. Dagdag pa niya habang nakatingin kay Guangtou na pero kay Baekpyo, nag-aalinlangan ako. Gusto ko siyang mamuhay ng masaya kasama ang pamilya niya. Sinabi pa niya bilang ang alliance leader na sa nakaraan kong buhay, gagawin ko ang anuman nang walang pag-aalinlangan. Noon, nakatutok lang ako sa pagiging pinakamalakas sa mundo. At binaliwala ko ang lahat. Kahit gusto kong lumingon sa pinanggalingan ko, hindi ko magawa. Ang paglalakbay mismo ay mapanganib at mahirap, at kung lumingon ako, hinding-hindi ko sana narating ang layunin ko. Ang maging pinuno ng alyansa, ang makipagdigma laban sa mga unorthodox sects, at labanan ang mga nakatagong puwersa sa loob ng orthodox sects. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanging ginawa ko ay lumaban, kaya hindi naging normal ang buhay ko. Dagdag pa niya na pero ngayon, iba na ang mga bagay-bagay. Hindi lang ako nakatutok sa sarili kong emosyon. Iniisip ko rin si Baekpyo. Bahagyang nakatungo ang ulo ng ating bida na masayang nakangiti. At nagpatuloy sila sa paglalakad habang seryoso naman si Guangtou na nakatingin sa unahan. Na makikita ang kanyang mukha na tahimik lang na napalaki ng mata. At pagkatapos makikita ang bahay na ito, nagtataka naman si General Manager na nakatingin kay Guangtou na ito ay may lungkot sa mukha habang kumakain. At ilang sandali pa tinanong siya ng General Manager na may bumabagabag ba sa isip mo. Nagulat ito na agad na napataas ng ulo na nagtatakang napatingin sa kanya. At muling bumalik sa pagkain na may natatarantang mukha na sinabi na wala naman ito. Dagdag pa niya na saan mo ulit sinabi na pupunta tayo matapos kumain. Sumagot sa kanya si General Manager na kailangan nating dumaan sa Wenchun Chamber of Commerce. Sinabing muli sa kanya ni Guangtou na talagang kahanga-hanga ka. Paano mo nakakayang gawin ang lahat ng masasalimuot at napakaraming gawaing ito? Nagbilang sa kamay si Guangtou at sinabi pa na nitong mga nakaraang araw, huminto tayo sa iba't ibang mga tindahan at mga ahensya ng transportasyon, mga bangko, at mga sentro ng impormasyon. Napahinga naman si General Manager at sinabi na hindi na ito malaking bagay kapag naging habit na. Muling sinabi pa sa kanya ni General Manager na sa tingin ko ikaw ang kahanga-hanga rito, mandirigmang Guang. Napapikit naman si Guangtou at tumugon na sinabi ko na sa iyo na tawagin mo akong Kuya Guang. Hindi mandirigmang Guang. Masayang sinabi naman sa kanya ni General Manager na kung sasabihin mo yan, bakit hindi mo ako tawaging hangnim? Bahagyang napababa ang ulo niya at sinabi na dahil iyon ay. At pagkatapos ay sinabi niya sa isip na dating utusan lang ako, kaya paano ko magagawa iyon? Nakangiti na nakatingin sa kanya si General Manager. At sinabi sa kanya na sa tingin ko, ang pagiging kahanga-hanga ay hindi isang papuri para sa isang taong nakasanayan ng gawin ng isang bagay simula pagkabata. Dagdag pa niya habang napalaki ng mata si Guangtou na ang nagpapatangi sa isang tao ay ang paggawa ng isang bagay na hindi pa nila nagagawa kailanman ng walang takot. Napatingin sa ibaba si Guangtou at bahagyang napangiti na sinabi niya na ay, hindi ko matatanggap ang papuri mo. Kung wala si Young Master, baka hanggang ngayon ay nagwawalis pa rin ako ng bakuran. Masayang sinabi naman sa kanya ni General Manager na pareho kayong kahanga-hanga. Tahimik namang nagpatuloy sa pagkain si Guangtou, hindi na nagsalita pa, habang ang kanyang mga kilos ay naging mas maingat at mabagal, na parabang iniisip pa rin ang mga salitang kanilang pinag-uusapan. Natahimik rin namang napapikit si General Manager, dahan-daang huminga na tila ibinibigay ang sarili sa saglit na kapayapaan.
Na makikita silang dalawa na panandaliang natahimik habang kumakain, kapwa-abala sa kani-kanilang iniisip. Habang ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang kundi puno ng payapang pag-unawa. At pagkatapos, nagsalita si Guangzhou na general manager kong. Sa tingin ko ay gagawa ko ng aksidente sa lalong madaling panahon. Ano ang dapat kong gawin? Sumagot sa kanya ito na sige, ituloy mo lang. Nagulat naman si Guangzhou na napatingin sa kanya at sinabi na talaga ba? Muling sinabi sa kanya ni general manager na hindi mo ba gustong gawin ang aksidenteng yun? Kung ganoon, gawin mo. Dagdag pa niya habang nakapikit na paano ka makakagawa ng aksidente kung nag-aalala ka sa hinaharap. Sumagot sa kanya si Guangzhou na kasi. Muling sinabi sa kanya ni General Manager na at ang isang aksidenteng alam na ang mangyayari ng maaga ay hindi na tunay na aksidente. At seryosong sinabi pa sa kanya ni General Manager na kaya sige, ituloy mo. Tahimik namang nag-aalala si Guangzhou na napatungo ng ulo. At ilang sandali pa ay biglang tumayo ito. At naglakad habang sinasabi na babalik din ako. Tahimik lang si General Manager na nakatingin sa ibaba. At ilang sandali pa makikita ang tavern ni Baekpyo. Masayang lumabas siya ng tavern. Bigla naman siyang napatingin sa gilid na may nagtataka. Nakita niya pala si Guangzhou sa gilid tila hinintay siyang lumabas. Nakatingin sa kanya si Baekpyo na may pagtataka. At sinabi sa kanya ni Guangzhou na naparito ako para uminom. At dito na po nagtatapos ang ika-50 kabanata. Ika-51 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang tavern ni Baekpyo. Napatingin siya sa gilid na may pagtataka, worry may kung anong hamatak sa kanyang pansin. Doon niya nakita si Guangzhou na pataas ng bahagya ng selukat na suot niya. Nakatitig ito sa kanya ng tuwiran, hindi kumikibo, ang mga matay puno ng inaasahan, na para bang matagal na siyang hinihintay na lumabas. Tinanggal niya ang selukat habang mahina kong sinasabi, naparito ako para uminom. Nakapapasok na siya sa loob ng tavern at tahimik na naupo sa isang lamesa. Nakatingin siya sa ibaba, ang mga matay tila nakatuon sa wala, habang malalim ang kanyang iniisip. At nakasimangot niyang sinabi sa isip, gusto ko sanang sabihin sa kanya ng direkta. Pagkahain ni Baekpyo ng alak, bahagya siyang yumuko at tinanong ito sa mahinahong tinig, na may bumabagabag ba sa iyo? Habang pinagmamasdan niya si Guangzhou kanyang anyo ay halatang may dinadalang bigat ng isip. Sumagot naman siya ng isang maikling kasi. Ngunit hindi na ito nasundan pa ng paliwanag. Muli siyang napatahimik, ang mga matay nakatuon lamang sa ibaba. Inangat niya ang ulo, at muling nabuhay ang kanyang mga mata habang tumingin siya ng diretso kay Baekpyo, parang may biglang linaw at pasyang nabuo sa gitna ng katahimikan. At sinabi niya rito, kung may oras ka, maaari mo bang pakinggan ang sasabihin ko? Sa tinig na may halong pag-aalinlangan at determinasyon, dahilan upang mapatingin sa kanya si Baekpyo nang may pagtataka, worry hindi inaasahan ang biglang pagiging seryoso niya. Umupo siya sa harapan ni Guangzhou habang sinasabi, sige, sa payapang tinig, na para bang handa na siyang makinig at bigyang pansin ang anumang nais nitong ipahayag. Tinagayan niya si Baekpyo habang mahina kong sinasabi, uminom ka muna. Saglit na napatigil si Baekpyo, sa kanya inangat ang tasa ng alak at tumugon, hindi ako madalas uminom habang nagtatrabaho, pero huminto siya sandali, bahagyang ngumiti, at idinugtong na kukuha ako ng isa. Muli na namang napatahimik si Guangzhou, nakatingin lamang sa ibaba, ang mga matay tila naglalarawan ng pag-iisip at damdaming pilit kinikimkim sa katahimikan ng tavern. At pagkatapos, tila nakakuha ng lakas ng loob, tumingin siya kay Baekpyo at mahinahong sinabi, ang gusto ko sanang sabihin ay may kaugnayan sa ating young master. Nagtatakang napatanong si Baekpyo sa kanya, ang kilay ay bahagyang nakasalubong at ang tinig ay puno ng pag-aalala, na may nangyari ba kay young master Billy? Bahagyang napababa ng tingin si Guangzhou. Ang mga mata ay nakatuon sa sahig, at mahinahong sinabi, oo. May gulat sa mukha ni Baekpyo nang marinig ang sinabi nito, at agad siyang napatanong na anong nangyari. Ang tinig ay puno ng pagkabigla at pag-aalala, sabay titig na puno ng paghahanap ng kasagutan sa naglilihim na damdamin ng kausap. Muling sumagot sa kanya si Guangzhou na dahil po sa inyo po sir. Napalaki naman ng mata si Baekpyo at nagtaka habang muling sinabi na dahil sa akin.
Mahina hong sinabi ni Guangzhou sa kanya, na ang ating young master kamakailan. At pagkatapos ay ikwininto niya ang mga nangyari, na ipinaliwanag na gagawing bihag sana ng grupo ni Xiaobi ang kanyang anak, pati na rin ang mga pang-aabuso at kalupitan na nangyari sa mga babae. Ang tinig niya ay puno ng bigat at galit, ngunit pinipilit manatiling mahinahon habang inilalahad ang masalimuot at masaklap na katotohanan sa kaganapang yun. At nang marinig yun ni Baek Pyo, siya ay napatahimik. At napaseryoso na nakatingin sa ibaba habang dahan-daang iniisip ang sasapitin sana ng kanyang pamilya. At ang bigat ng sinabi ni Guangzhou ay tila bumagsak sa kanyang dibdib. At pagkatapos, tinanong niya si Guangzhou na bakit niya ako palihim na tinulungan. Sumagot siya na ganyan talaga ang ating young master. Hindi niya ipinagmamalaki ang paggawa ng mabubuting bagay. Seryosong sinabi pa niya na kung gayon, bakit mo sinasabi sa akin ang tungkol sa nakaraan? Tumugon sa kanya si Guangzhou na dahil gusto ka po ng ating young master. Nagulat naman si Baek Pyo na napasabi na gusto niya ako. Muling sinabi sa kanya ni Guangzhou na opo. Umaasa siya na makakasama kanya. Muling sinabi sa kanya ni Guangzhou na pero tila hindi niya kayang ipahayag ang nararamdamang yon, kaya ako na ang nagsasabi sa iyo sa halip na siya. Nagulat si Baek Pyo nang sabihin pa ni Guangzhou na gayon paman, dahil hindi ito sasabihin mismo ng young master. Kung hindi ko sasabihin sa iyo, hinding-hindi mo malalaman. Pinaikit ng mariin ni Guangzhou ang kanyang mata at sinabi na alam kong hindi ko dapat sinasabi sa iyo ito sa ganitong paraan. Pero umaasa ako na sasamahan mo ang ating young master. At pagkatapos, tahimik na pinagmasdan siya ni Baek Pyo, ang mga mata puno ng pag-iisip at pag-aalala, habang bahagyang napatungo ng ulo si Guangzhou. At sinabi pa nito na kung malalaman niyang sinabi ko ito, malamang ay papatayin niya ako. At nagulat si Guangzhou na napalaki ng mata nang may marinig siyang nagsalita na alam mo rin pala yon, ha? Agad na napatingin sila sa ating bida at napasigaw pa si Guangzhou na young master. Pero isipin mong pupunta ka rito at gagawa ng gulo. Gumalang ang ating bida at sinabi niya kay Baek Pyo na pakiusap, huwag mo nang intindihin ang sinabi ng lalaking yan. Tumayo ito habang sinabi pa ng ating bida na at humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ko sinabi ng maaga ang mga bagay na may kaugnayan kay Sima Tian. Tumingin naman sa kanya si Baek Pyo at sinabi na paano mo nalaman ang tungkol doon. Bahagyang napangiti ang ating bida at sinabi sa isip na hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na dahil ako si Tian Hijin at gusto ko siyang protektahan. At pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanya na gaya ng nabanggit ko, naglalakbay ako sa paligid ng Jianghu para palawakin ang aking pananaw. Doon ko nadiskubre na may mga batang babaeng kinidnap. Habang sinusundan ko sila, napadpad ako rito sa Wuhan. Nalaman ko, pagkatapos na si Zhao Bi ay nagpapatakbo ng isang brothel kasama ang mga kinidnap na batang babae. Habang tinatapos ko ang grupo ni Zhao Bi, nalaman ko na tina-target nila ang pamilya mo. Dahil naasikaso ko na ang grupo ni Zhao Bi, hindi ko na nakitang kailangan pang sabihin sa iyo. Tahimik naman na napatungo ng ulo si Baek Pyo nang marinig yon. Na sinabi pa ng ating bida na hindi mo kailangang mag-alala. Tapos na ang lahat ngayon. At tumingin ng seryoso sa kanya nang tahimik ito. At pagkatapos, bahagyang tumungo ng ulo at nakapikit na sinabi niya na nagpapasalamat ako na mabuti ang tingin mo sa akin, pero wala akong intensyon na makisali pa sa mga usapin ng Jianghu. Ibinuka niya ang kanyang mata at sinabi pa na pasensya na. Nakangiting tahimik lang na nakatingin sa kanya ang ating bida. At masayang sinabi niya dito na hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Pakiusap, huwag mong isipin yon. Napasabi naman si Guangzhou sa kanya na sinira ko ba ang lahat. Tumugon sa kanya ang ating bida habang nakatingin sa kanya na hindi naman. Bahagyang tumawa si Guangzhou at sinabi na ang katotohanan na sinabi mong hindi ay nangangahulugang tama ako. Ibinaba nito ang kanyang ulo at sinabi pa sa ating bida na pasensya na, young master. Pero, naniniwala ako na hindi natin dapat itinatago ang ating nararamdaman sa mga taong gusto natin. Sinabi pa ni Guangzhou sa kanya na kung mananatiling hindi nasasabi, hinding-hindi malalaman ng may-ari ang iyong nararamdaman. Naramdaman ko na hindi dapat mangyari yon. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanya ang ating bida na kahit papaano. Ang pagpili ay dapat nasa may-ari, hindi sa iyo. Mariin pa niya nang sinabi habang nakapikit na pasensya na, young master. Biglang napalaki naman ang mata si Guangzhou nang hawakan siya sa balikat ng ating bida. At sinabi niya na alam ko ang nararamdaman mo.
Dagdag pa ng ating bida sa isip habang nakatungo ang ulo ni Guangtou, ang ginawa ni Guangtou ay nakapagpagaan pa nga sa loob ko. At nakita niya kung ano talaga ang nasa loob ko. Malamang ay aalis na lang sana ako, dahil gusto ko na maging masaya si Baekpyo higit sa kanino paman. Biglang may napansin silang tatlo, at agad silang sabay-sabay napatingin sa direksyon nito, bawat isa'y may halong pagtataka at pagkamangha sa nakita, na parang may biglang bagay na lumitaw na hindi nila inaasahan. Makikita ang labas ng tavern, kung saan dahan-daang bumabagsak ang mga puting nyebe sa paligid, at napasabi pa ang ating bida, ito ang unang nyebe. Nagulat pa si Baekpyo nang idagdag ng ating bida, sabi nila, ang makakita ng unang pagbagsak ng nyebe ay magdadala ng swerte sa taong yun. Makikita ang mukha ni Baekpyo, mariin siyang nakatingin sa kanya, at napalaki ang mga mata, puno ng gulat at hindi maitatagong pagtataka sa mga sinabi at ginawa ng ating bida. At naalala niya ito na sinabi niya na Sir, ang makakita ng unang pagbagsak ng nyebe ay sinasabing nagdadala ng swerte sa taong yun. Tumugon naman siya na lagi mo namang sinasabi yan tuwing umuulan ng nyebe. Na makikita siya na nakatingin kay Baekpyo habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng nyebe sa labas. Nagtatakang nakatingin pa din ito sa ating bida habang sinasabi na Tara na, Guangtou. Nagkatinginan silang dalawa ng sandali, at sa huling sandali, tumugon si Guangtou ng mahinahon at may paggalang, Opo. Nakangiting sinabi pa ng ating bida, tila ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Kung itatadhana, magkita tayong muli, ang tinig puno ng payapang pagtanggap sa nakaraan at may halong pag-asa sa hinaharap. Habang ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Baekpyo nang may bahagyang ngiti at damdaming hindi agad maipaliwanag. Tahimik lang naman na nakatingin sa kanya si Baekpyo, ang mga matay puno ng iniisip at damdaming pilit hinuhulma sa katahimikan, na parang sinusubukang unawain at tanggapin ang sinabi ng ating bida. At pagkatapos, tahimik siyang naglakad sa harapan ni Baekpyo na nakatungo ang ulo na may lungkot sa mukha habang pinagmamasdan siya ni Baekpyo. Sa bawat hakbang ni Billy, tila bumibigat ang hangin sa paligid, at ang tanging naririnig na tunog ay ang marahang pagbagsak ng nyebe sa lupa. At makikita ang mukha niya, bahagyang may ngiti ngunit kasabay nito ay malinaw ang lungkot na nakaukit sa kanyang mga mata, na nagpapakita ng halong pagdadalamhati at pagtanggap sa sandaling iyon. Biglang nagulat naman siya, at agad na napalaki ng mata, ang mukha'y puno ng hindi inaasahang pagtataka at pagkabigla. Mabilis naman siyang napalingon sa likod, ang ulo at katawan ay bahagyang bumaling, na puno ng alerto at pag-usisa sa biglang pangyayari. Nakatingin pala siya sa nakadisplay sa pader, ang mga mata ay nakatuon dito. At sinabi niya sa isip habang makikita ito na umiiyak ang Azure Wisdom King Sword. At makikita na ang nakabalot dito ay unti-unting nabibitak, ang mga punit sa balot ay dahan-daang lumalantad. At biglang sumabog ang enerhiya na nagmumula rito, at ang balot ay nagkalat sa hangin. Nagulat naman sila nang makita yon, ang mga mata malalaki, at hindi makapaniwala sa biglaang pangyayari. Umuusok ang Azure Wisdom King Sword habang nakasabit sa pader. Ang usok ay dahan-daang umaakyat, tila may buhay at misteryo, at nagdaragdag sa kakaibang tensyon at kaba sa paligid habang nakatingin siya rito. At napasabi siya sa isip na ang Azure Wisdom King Sword. Tinatawag ako. At dito na po nagtatapos ang ika-51 kabanata.